spark of initiate came a movement, a step of faith, a simple yes to God. What we began, He is now enabling. Last year we initiated worship, outreach, relationship, discipleship, small steps, big purpose. God was already preparing us for more. Now we declare, He is the enabler, the one who strengthens, provides, empowers. He enables leaders to rise, worship to ignite, lives to be transformed, not by our strength, but by His Spirit. Together we move as one, enabled to go, enabled to serve, enabled to love, enabled to shine. To Him who is able to do immeasurably more, be all the glory. Church of God General Trias, initiated by faith, enabled by grace. Hallelujah! Hallelujah! Good morning! Magandang umaga po! Welcome to the house of the Lord! Lagi ko pong sinasabi, if we are in the house of the Lord, the presence of the Lord is here. Amen? So, talagang sa praise and worship pa lang, para tayo nangaroling kanina. Ibig sabihin, talagang damang-dama na po ang Pasko. Amen? Ilang araw na lang po ba? Pasko na? 4 days. 4 days. So, are we excited? Excited ba ang lahat? Tingnan ko nga yung mga mukha ng mga excited. At excited na makarinig muli ng salita ng Diyos. So, kung excited tayong marinig ang salita ng Diyos, purihin natin ang Diyos, palakpakan natin siya. Hallelujah. Praise God. Praise God. Alam niyo po, pagka padating na ang Pasko, talagang marami tayong naiisip. Marami tayong ka-excitedan na tayo ay para bang ang saya-saya ng feeling, Pagdating pa lang ng bare months, di ba? Sabi nga nila, sumisilip daw si Jose Marichan, no? Andun na yung kakanta na yung whenever I see girls and boys selling lanterns on the street. Talaga naman parang Paskong-Pasko na pakiramdam natin, no? Alam niyo po, nung bata pa ako, pagka magpapasko, nung mga season na ganito, ilang araw na lang Pasko na, excited ako. Minsan hindi ako makatulog. Kasi iniisip ko, sabi ko, ano na naman kaya ang magiging regalo ko? Ano naman kaya bibigay sa akin ng ninong ko at ninang ko pag namasko ko sa kanila? Ano kaya ang ihahanda ng nanay at tatay ko, marami tayong mga iniisip pagka magpapasko at ito yung nagdudulot minsan sa atin ng kasiyahan. Tulad ngayon, di ba, napakasaya natin. Sino masaya ngayon? Amen. Tayong lahat, Kanina pa lang, napapatalon ako dun sa likod habang kumakanta dito yung praise and worship. Talaga namang very joyful, yung ating pag-aawitan para sa Panginoon at talagang damang-dama natin ang Pasko. Pero alam nyo ba, ano ba ang tunay na ibig sabihin o kabuluhan ng Pasko? Sabi nga kanina ng ating si song leader, Sister Mirna, sabi niya, the real season for the season is Jesus Christ, Ang Pasko ay not just an occasion, it is a celebration of hope, love,
and joy. Di ba? Yun po ang tunay na kahulugan ng Pasko. At siyempre, yung ginugunutan natin ay ang kaarawan o ang pagdating, ang napakasayang unang-unang Pasko, ang pagdating ng ating Mesiyas, ang ating Lord and Savior na walang iba kung hindi si Jesus Christ. At ang gusto ng Panginoon, ang kanyang misyon sa pagdating niya sa mundo, ay magkalat tayo ng pag-ibig. Di ba? Mamigay tayo ng pag-ibig. It's giving of love. No, it's giving of love. No, give love on Christmas Day. Hindi lang po pag Pasko, ha? No, araw-araw dapat tayo nag-give love. Amen? So, sabihin mo sa katabi mo, Merry Christmas. Merry Christmas. Yan. Merry Christmas. Ito yung unang linggo na bago magpasko na, no? So talagang Pasko na nga ngayon. Kita niyo naman pati mga suot, 'di ba? Naka-green, naka-red, no? Pwede na tayong isabit, no? Gawin tayong dekorasyon. Wow. Kakulay natin yung mga regalo, no? Kita natin 'yan, no? Wow, Paskong Pasko na. Pero alam niyo po, no, tayo ay nabe-bless ng Panginoon. No? He's so good. Talagang ramdam natin, no, hindi lamang yung lamig ng panahon, simoy ng hangin, kung hindi yung pagpapala ng Diyos sa atin. Tama ba ako? No? Talagang pinagpapala tayo ng Diyos despite na minsan may mga pinagdaraanan tayo, may mga problema, may karamdaman, no, may kalungkutan din naman, may problema, pero andyan pa rin ang pagpapala ng Diyos. At napakapalad natin, no, dahil tayo ay sabihin natin hindi naman sobrang kayamanan natin, pero andyan pa rin nararamdaman natin yung blessing ng Panginoon sa atin. Hindi niya tayo pinababayaan. Diba? Hindi tayo nagugutom, meron tayong tinitirhan, meron tayong isinusuot na damit, no? Meron tayong pambili kahit papano ng ating mga pangangailangan. At masasabi natin tayo naman ay blessed. Amen. Sino dito hindi blessed? O sino ang na-bless? Amen. Yan. Pero alam niyo po, no, ang katotohanan ay based po sa pagre-research ko, no. Marami palang tao, no, especially Filipino families, nagsasabing still consider themselves poor, no. Talagang yan po ay according to SWS survey, no. This shows half, no. Ilang milyon ba ang Pilipino, no? At half down ng Filipino families still consider themselves poor. Bakit kaya? Maring yung kahirapan nila, no? Ordinary days, ganun yung buhay nila, mahirap. Kahit pagdating ng Pasko, ganun pa rin. Parang ordinary day pa rin sa kanila, ganun pa rin, mahirap pa rin. No? Sometimes, yung kakainin lang, hindi pa malaman kung saan kukunin. Minsan, yung tirahan nila, kapag tinamaan ng bagyo, nawawasak. Di ba? Hindi nila malaman saan sila uuwi pagka sila ay binagyo, binaha. Maraming taong nagugutom, tayo ay hindi nagugutom. Amen? At meron tayong mga resources, pero maraming taong walang resources. Walang matiran nga. Minsan nakikita natin natutulog sa bangketa. Di ba? Nanghihingi. Kasi minsan kahit siguro gusto magtrabaho, walang tumanggap na sa kanila. Talagang marami pa rin naghihirap. Kaya alam nyo, pagkasasapit ng ganitong Pasko, no, tapos nakikita natin masagana yung ating table, no? Maraming handa, marami tayong pagkain. May mga Christmas party tayong inaatinan, meron tayong mga pinapasyalang lugar, no? Na tayo ay nag-i-enjoy, tayo ay naliligayahan. Habang ganun po tayo, meron din talaga namang naghihirap. No? Hindi lang siguro natin ito nararanasan, pero marami pong ganyan. Kaya minsan, mahahabag ka na lang pag nakita mong ganon, pero ano ba ang gusto sa atin ng Panginoon? Na gawin natin para yung mga ganun na nahihirapan ay makaranas din naman kahit papano ng kaligayahan, especially this season. No?
At yun naman ang dahilan ni Jesucristo, no, na kaya nga siya ay bumaba dito sa mundo, na very humble. Isipin natin na si Jesus Christ, the Lord of Lords and the King of Kings and the Lord of Lords, no, the Son of God, bumaba sa mundo, ang ginamit ng Panginoong mga magulang niya is just ordinary people, no? Sino ba si Mary? Isang simpleng babae, ordinaryong pamumuhay, ganun din naman ang kanyang tinuring na earthly father na si Joseph, just a simple carpenter. At pwede naman siguro si Jesus Christ kung gusto niya ay isilang sa isang palasyo, di ba? Sa magarbong kaharian na dito sa mundo, yung palasyo, ang tatay niya at nanay niya hari reyna ng isang nasyon, di ba? Pero bakit pinili ng Panginoon na sa isang humble family siya, no? Ipinanganak. Sa isang humble na lugar, sa isang humble manger, no? Na kung saan andun yung kulungan ng mga hayop. No, kita nyo, no? Andyan yung mga tupa, mga donkey, no? Yun doon siya isinilang. Pero kataas-taas ang Panginoon yan. At sino yung unang nakabalita na mayroong isisilang na Savior na si Jesus Christ? Hindi ba yung mga hamak na mga shepherds, no? Yung mga hindi pinapansin na mga na pastol ng mga tupa. Sila yung unang-unang bisita sa pagsilang sa birthday ni Jesus Christ, no? Sa kanyang kapanganakan. So ganun po ang Panginoon, ang puso niya ay laging naandun sa pagpapakumbaba. He has a very humble heart. At yun din ang gusto ng Panginoon sa atin, maging humble tayo. Even nang si Jesus Christ ay lumaki hanggang siya ay nagmisyon sa mundong ito, yun pa rin ang itinuturo niya sa mga tao, no? Even to His apostles, yun yung kanyang itinuturo, yun yung kanyang pagmiministeryo, yung magmahal ng mga yung pinakamababa, no, ng mga tao. Kaya nga po, no, ang ating title for today is Love for the Least. Love for the least. Pwede ba sabihin natin yan? Love for the least. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon naming Diyos, purihin ang iyong mga salita, Lord. Salamat, O Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong kongregasyon. Pagpalain mo ang lahat ng kaluluwang nandito, Panginoon. Let us hear your words, Panginoon, your words that have power to transform lives, touch lives, healing power, Lord God. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa gagawin mo sa araw na ito. Manguna ka sa amin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang maging sentro ng gawain ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga salita. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen, amen. Palakpakan natin ng Lord. Ayan. So alam niyo po ang ating mababasa ngayon sa Biblia is nung si Jesus Christ ay nangaral sa kanyang mga apostol na sinasabi niya, no, na si Jesus ay muling babalik. Kung siya ay sinilang sa kanyang pagpunta sa langit, siya ay muling babalik. Sino po naniniwalang muling babalik si Jesus? Amen. And when He came as a Savior, yung sa unang Kapaskuhan, sa kanyang pagbabalik, He will be a judge. He will be a judge. At doon sa araw na yon, He will separate people. No? The king will separate people like a shepherd separates the sheep from the goat. Yung mga tupa ay ilalagay niya sa kanyang kanang bahagi at yung mga kambing o goat ay ilalagay niya sa kaliwang bahagi. Yung mga nasa kanan na tinuturing na sheep, sila yung mga obedient sa Panginoon, have faith in God and love for the least. No? At yung mga nasa kaliwa, ay yun yung mga hindi obedient sa Kanya, at yun yung hindi marunong magmahal ng kapwa. Kaya yan po ang ating babasahin ngayon sa Biblia. No? In Matthew chapter 25, sabi po dito, let me read this for you. But when the Son of Man comes in His glory, ito po yung pagbabalik ng Panginoon, and all the angels with Him, then He will sit upon His glorious throne.
All the nations will be gathered in His presence, and He will separate. He will separate the people as a shepherd separates sheep from the goats. And He will place the sheep at His right hand, and the goats at His left. Then the king will say to those on His right, "Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the creation of the world, for I was hungry, and you fed me. I was thirsty, and you gave me a drink. I was a stranger, and you invited me into your home. I was naked, and you gave me clothing. I was sick, and you cared for me. I was in prison, and you visited me." Then these righteous ones will reply, "Lord, where did we ever see you hungry and fed you? Or thirsty and give you something to drink? Or a stranger and you show hospitality? Or naked and give you clothing? Then when did we ever see you sick or in prison and visit you?" And the king will say, "I tell you the truth. When you did it to the one of the least of these my brothers and sisters, you were doing it to me." Ito po yung sinabi ng Panginoon, no? Yung mga kabutihang ginawa, no, nung sinasabi niyang mga taong ito sa kapwa nila, ay siyang ginagawa mo pala kay Jesus. Yun po ang ating mensahe ng ating Panginoon ngayon sa atin. Yung ating ginagawang kabutihan sa ating kapwa, ay ginagawa pala natin sa ating Panginoon. Amen? You were doing it to me, sabi ni Lord. And kanino po natin ginagawa yan? To the least of these. Ang least of these ay yung pinakahamak. No? Sila yung mga, sabi nga niya, walang matirhan, no? Yung mga naaapi, yung may mga sakit. No? Ito po yun. And to continue, then the king will turn to those on the left and say, "Away with you." No? Lumayas kayo. "You cursed ones, into the eternal fire prepared for the devil and his demons. For I was hungry and you didn't feed me. I was thirsty and you didn't give me a drink. I was a stranger and you didn't invite me into your home. I was naked and you didn't give me clothing. I was sick and in prison and you didn't visit me." Then they will reply, "Lord, when did we ever see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison and not help you?" And He will answer, "I tell you the truth. When you refuse to help the least of these, my brothers and sisters, you were refusing to help me." Yun pala ang trato, no, ng Panginoon sa mga least of these, o doon sa pinakahamak, mga kapatid niya. No? Mga kapatid ni Jesus, ang mga mahihirap, ang mga aba. Kaya kung ano daw yung ginawa mo sa mga taong ganito, ay ginagawa sa Kanya. Kaya kung pinabayaan mo at hindi mo minahal ang mga least of these, hindi mo rin ito ginawa sa Kanya. Amen? Now, sabi po, oops, sorry, pakibalik po. Parang humihina yung ating clicker. Pakibalik po. Last slide. Yan. "And they will go away into eternal punishment, but the righteous will go into eternal life." No? Yan. Meron palang eternal punishment. Meron bang punishment? Meron? Meron, no? "And they will go away into eternal punishment." Ito yung sinasabi niya nasa left niya. "But the righteous will go to eternal life." No? Sino ba dito ang gusto ng eternal life? Amen. So susunod tayo sa Panginoon, hindi ba? No? Now, ano po yung ating matututunan dito sa sermon na ito for today? No, the points will come from the word least. Everybody say least. Sila yung pinakahamak, no, na minamahal ng Panginoon. And the first point is love in action. In 1 Corinthians 16:14, sinasabi dito, "Let all you do be done in love." No? Lahat daw ng ating mga ginagawa ay gawin natin ng mayroong
pag-ibig o pagmamahal. Yan. So, love in action, ano ang sinasabi dyan? True love is shown in deeds, not just words. No? Ang totoong pag-ibig daw ay pinapakita, no? Sa gawa, hindi lamang sa salita. No? Parang ganito yan eh. Sino ba dito ang mga dalaga pa? Mga dalaga, mga kabataan dalaga. No? Na merong suitor. Na mga nanliligaw. No? Kapag sinabi sa iyo ng manliligaw mo, mahal na mahal kita. I love you. No? May message pa yan sa iyo. No? May text pa yan. Magtanong-tanong ka na sa sarili mo, totoo kaya yun? No? Baka sabi lang. No? Sabi kasi, true love is shown in deeds, not in action. Ginagawa ba talaga? Talaga bang nararamdaman mo na mahal ka niya? Di ba? Hindi lang po yan sa mga love life, ano? Even sa ating pamilya, no? Mahal mo ba talaga ang asawa mo o ang anak mo? Di ba? Nakikita ba sa iyo na talagang mahal mo o yung kapwa mo? Di ba? Madalas sinasabi natin, mahal ko yung kapwa kung yun, naaawa ako sa kanya, pero wala ka namang ginagawa. Hanggang salita lang. Sino nagsasabi ditong mahal mo si Lord? Di ba lahat tayo sinasabi nating mahal natin si Lord? Ginagawa ba natin? Meron ba tayong ginagawa para makita at mapatunayan ng Diyos na mahal natin siya? Amen. Marami. Sa maraming paraan, pwede nating iparamdam, ipakita sa Panginoon na siya nga ay mahal natin. No? Katulad nga po na sinasabi niya, kung manamahal mo ang least of these o itong mga hamak na ito na mga kapatid ko, mahal mo rin ako. Amen? Kaya nga sabi po dito, no, sa second point natin, empathy. Ano po yung empathy? Sabihin nga natin, empathy. Empathy means continue to remember, sabi po sa Hebrews, continue to remember those in prison as if you were together with them in prison, and those who are mistreated as if yourselves were suffering. Diba? Literal natin gawin. Kung halimbawang merong mga bilanggo, no, mga nakapreso, paano natin masasabing naiintindihan natin sila? Paano kaya, ilagay natin yung sitwasyon natin na nandun din tayo sa sitwasyon nila. Tayo yung nakabilanggo, tayo yung preso. No? Ano kaya ang ating mararamdaman? So, wag nating iliteral, gawin natin sa makatotohanan ng buhay, yung mga in prison na sinasabi na hindi makawala sa mga bisyo, hindi makawala sa kanyang addiction, hindi makawala sa kanyang mga kasalanan, no? Hindi niya maiwasan yung mga bagay na hindi dapat gawin. Paano natin maiintindihan yon kung hindi natin ilalagay yung ating mga sarili sa kanilang kalalagayan? And those who are mistreated, di ba? Yung mga hindi pinakikitaan ng mabuti. Maaaring tayo ay laging mabuti yung mga pakita sa atin, pero yung iba ay hindi. Na hindi katanggap-tanggap. Paano kaya kung ganun tayo? Yung kalagayan natin. At paano kung halimbawang tayo nahihirapan katulad ng ibang hirap na hirap din? Ayan. Maaaring sabihin natin tayo ay nananagana, pero marami pong naghihirap. Kaya nga po ang sabi dito, feel the struggles of others as if they were your own. Ayan. So paano natin masasabi na nauunawaan natin sila? Alam niyo po, maikling testimony, nung ako po ay nawalan ng trabaho ng matagal na panahon, na sabi ko na yata dito yun sa mga dati kong preaching, na kami po ng pamilya ko ay naghirap talaga. Opo, maliliit pa yung mga anak ko, no? Ako po ay para lang mayroong ikabuhay, ay namasada ng tricycle. Ang misis ko naman ay nagtitindahan sa maliit na tindahan. Talaga namang kailangan araw-araw mong kumayod para kumain, no? Para ma-sustain yung pangangailangan. At naalala ko nga, minsan nag-uusap-usap kami ng misis ko. Sabi ko, pag ganito, naalala mo nung walang-wala tayo at ako'y namamasada, Pasko na, wala pa akong man lang pamasko. No? Wala man lang kaming pang Noche Buena.
Ang ginawa ko, December 25, naalala ko yun, namamasada ako hanggang gabi. Oh, magnonotsi buena na para lang makabili ng isang litsong manok. Diba? So, what is my point? Nauunawaan natin kung paano talaga ang maging mahirap, no? Paano yung kahirapan ng buhay. Kung hindi man natin dinanas yan, at mula maliit ka ay masagana, pero sana nauunawaan natin, what if ako yung nasa sitwasyong ganun? Tama? Karing tayo ay masaya ngayon, masagana, pero maraming taong hindi nakakaranas ng nararanasan nating kaginhawahan. Amen? Feel the struggles of others as if they were your own. And next is, pwede pa ng clicker, papalit na ng isa. Thank you. Availability. Sabihin natin lahat, availability. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Availability. Yan po sinasabi sa Galatians 6:10. Therefore, as we have opportunity, meron tayong pagkakataon, no? Gawin na natin ang mabuti para sa ating kapwa, especially to the family of believers. No? Kung tayo ay mayroong pagkakataon, abutin sila. Lalo na yung ating mga kapatiran na medyo may kahirapan sa buhay. O kaya yung baka mayroong mga hindi nag-church, no? Bakit kaya bisitahin natin, dalawin natin? Meron ba tayong oras para sa kanila upang sila ay kausapin, no? Makipag-fellowship sa kanila? Kailangan meron din tayong panahon para tayo ay makipag-usap, no, sa kanila. And next is, sabi nga po dito, no, be present when people need you most. Be present when people need you most. Baka kailangan lang ng kausap ng tao, no? Mahirap kasi yung hindi man lang tayo nakikipag-usap sa kanila. Sa family, for example, no? Meron ka bang panahon sa pamilya mo? O baka tayo ay puro trabaho pero wala na tayong time sa kanila. No? Kailangan meron tayong oras. We are available sa ating pamilya. Baka meron ba ditong ganito na nasa isang bahay pero hindi nag-uusap-usap? No? Marami nga kayo, malaki pamilya pero hindi kayo nag-uusap-usap, hindi kayo close. O, kakain kayo sabay-sabay nga, pero lahat naman may hawak na cellphone. Iba yung kausap, hindi yung katabi niya. Di ba? O baka nandun kayo sa sala, nanonood kayo ng TV, pero hindi kayo yung magkakausap, cellphone pa rin ang kausap mo. Di ba? May ka-chat ka. No? Nakaka-relate? Baka mamaya dumadating na si mister, pero pagod na pagod si mister galing trabaho. Hindi mo man lang kamustahin. Kamusta ka? Pagod ka ba? Diba? No? No, hindi na kinikibo. O si mister naman dadating ng bahay, ang misis mo mula umaga hanggang gabi, naglinis ng bahay, naglaba, nagluto. Tapos pagdating mo, pagod ka na, dumiretso ka na, hindi mo kinibo. No? Kailangan yung presence natin. Hindi enough yung tayo ay nagsusustain lang, no, ng pera. No? Okay yon na magbigay ka, no, sa pamilya as a provider. Pero napaka-importante pa rin po yung iyong presensya. Amen? Kaya nga po, di ba, pa sa araw ng Pasko, mas maganda yung dalawin po natin yung mga malalayo nating mga relative, no? Na magkaroon tayo ng availability, magkaroon tayo ng time na sila ay bisitahin, no, puntahan. Anyway, baka mamaya once a year lang naman kayo magkita-kita, no? Pasyalan po natin sila, bisitahin natin, kamustahin. Yan. And also, S, which is sacrifice. Sacrifice. Then Jesus said to His disciple, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Sinabi ni Jesus, kung gusto mong maging disipulo, kung gusto mong sumunod sa akin, no? Whoever wants to be my disciple must deny themselves.
Sabihin, yung dating ikaw, hindi na ikaw yan. Kalimutan mo na yung dating masamang pagkatao mo, yung masama mong karakter, hindi na ikaw yan. At ikaw ay lalakad, dadalhin mo ang cross. Alam niyo po, Christianity is not bed of roses. Amen? Ang pagiging Kristiyano ay hindi yung hayahay na buhay. No? Kaakibat lagi natin ang cross. Pag sinabi nating cross, magaang o mabigat? Mabigat. Di ba? Yung dinala ni Jesus Christ na cross, mabigat. At hindi literal na cross yung sinasabi ni Jesus Christ na ke-carry natin. Yan yung mga struggles, yan yung mga sacrifices ng isang Kristiyano na talagang kaakibat ng buhay natin as followers of Jesus Christ. Hindi mawawalan ng problema sa mundong ito, sabi nga ni Jesus Christ. In this world, we will have troubles or tribulations. Pero sinabi niya, take heart, I have overcome the world. Ibig sabihin, sa mundong ito, talagang kaakibat natin ang problema. No? What matters is, meron kang pananampalataya sa Diyos na kaya mong dalhin yan dahil kasama mo ang Panginoon. Amen? Sacrifice. Meron talagang sacrifice, hindi po mawawala ang sacrifice. Kaya nga sabi, take up your cross. Kung dala-dala mo yung cross, ikaw ay nagsasacrifice, and then, follow Jesus. Follow Him. Sacrifice, serving others often cost us time, comfort, or resources. Pero hindi po nasasayang yun. It is worth it. Sometimes, kailangan mong mag-sacrifice talaga ng oras, ng panahon. Yung comfort mo, lalabas ka sa comfort zone. Hindi ka palaging nandyan sa comfort zone mo, lalabas ka sa comfort zone. At minsan, resources pa nga eh. Tama ba ako? Minsan, maglalabas ka talaga. Dudukot ka talaga. Minsan kasi, yung isang kasama mo, isang kaibigan mo, ultimo pamasahe, wala siya. Tama ba? Pero kung ikaw naman ang meron, napakaganda naman siguro sabihin, sige, mag-church ka lang, wala ka bang pamasahe, bigyan kita. Di ba? Sometimes ganon. Kailangan talaga minsan mag-sacrifice tayo. Show sacrifice if we love our neighbor o mahal natin ang ating kapwa. And next is transformation. Everybody says transformation. Sabi sa Philippians 2, don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble. Thinking of others as better than yourselves. Don't look out only for your own interests. But take an interest in others too. Ganito ka na ngayon natatransform. Hindi na puro pansarili ang iniisip mo. Ang iniisip mo na ngayon kapakanan ng iba. Di ba? Kapakanan ng iba. You don't look out only on your own interests. Hindi lang yung mga kagustuhan mo lang ang gusto mong makamit, kung hindi yung kagustuhan din ng iba. Yung pangangailangan din ng iba. Meron kang pangangailangan, pero isipin natin, meron ding pangangailangan ng iba. Baka naman ikaw ay sobra-sobra na. Di ba? Sobra-sobra na tatanggap mo. Ba't hindi mo yan ibahagi doon sa talagang walang-wala? Amen? Amen. At napag-usapan natin kanina kung ano-ano yung pwede nating ibahagi. Di ba? Ang transformation, when we serve the least, both they and we, yung least at tayo, we are changed by Christ's love. Na-transform sila, na-transform din tayo. Bakit ka mo sinasabi kong ganon? Kapag ikaw nag-show ng love sa kapwa mo, nagpakita ka ng pagmamalasakit sa kanya, yung dating pag-iisip niya na walang nagmamalasakit sa kanya, walang Diyos, diba? Dahil ikaw ang naniniwalang may Diyos, may sampalataya ka through your life, na bago mo yung taong yun. Baka kailangan lang niya ma-share ng Word of God para magkaroon siya ng pagbabago. Ma-transform siya from non-believer into believer dahil sa'yo. At ikaw din mismo na-transform ka, hindi lang siya. Pati ikaw, yung puso mo na-transform. Na dati kang selfish, ngayon hindi ka na selfish. Amen? Hindi na puro sarili mo ang iniintindi mo yan, iniintindi mo na rin yung kapwa mo. Nagmamalasakit ka rin. Hindi mo sasabihin, ako lang ang ligtas. Kailangan pati kayo ligtas. Amen?
Amen. Next is, merong life application siyempre. Sa bawat sermon, dapat merong transformation, no? Meron tayong application sa buhay, no? In our life, no? Ano po ang ating matututunan sa pagmamahal, unang-una, at home. Care for family members who are struggling emotionally or financially. Sabi nga nila, di ba? Our first ministry is our family. Do you agree with me? Mahalin natin ang ating kapwa, ang ating pamilya. No? Hindi masamang magmahal ng iba, ng kapwa. Pero siyempre, unahin natin ang pamilya natin. Care for family members who are struggling emotionally. Sino ba ang unang-unang magmamalasakit sa pamilya mo kung hindi ikaw? Di ba? Baka meron kang anak o kapamilya mo na nag-i-struggle, may problema pala siya, hindi lang siya pala salita. Hindi lang siya open. Let us be observant, no? Alam niyo po, konting maibahagi ko lang, kaya po maraming kabataan sa mga panahong ito na naliligaw dahil hindi sila man lang nakakausap sa kanilang tahanan. Totoo po ba? No? Baka sa sobrang kabisihan natin sa mga hanap buhay, no? Sa ibang mga kabalahan natin, hindi man lang natin nakakamusta ang ating mga anak. Pagdating nila, saan ka ba galing? Kamusta ka naman? No? Kamusta ang school? Baka yan ay nabubuli na pala sa school. Di ba? O baka meron siyang pinagdadaanan, baka meron siyang love life na may problema siya. Sino bang unawa sa kanya kundi tayo na nasa loob ng pamilya? They need us, no? They need us bago niya hanapin ang comfort sa labas. Amen. Sa pamilya muna. Emotionally, baka struggling siya. Financially. Baka meron tayong mga mahal sa buhay na talaga namang hirap. Talaga namang maralita, dukha. At tayo naman ay sobra-sobra. No? Sobra-sobra. Baka yung ref mo umaapaw na sa dami ng pagkain. Di ba? No? Sasabihin mo nga, ang dami ko namang pagkain. Ubusin natin lahat to. Ha? Kanda sakit-sakit na yung tiyan mo para lang maubos yung pagkain mo. No? Tapos marami palang hindi kumakain. No? O baka ang dami mo ng pera, hindi mo na malaman kung saan mo ilalagay. Tapos may nangangailangan pa lang pamilya mo na walang kapera-pera. Wala man lang pambili ng gamot. Di ba? So, yun po, no? Care for the family and no? Magmalasakit po tayo. Magmalasakit. Yun po ang gusto ng Panginoon, ha? Yun po ang sinasabi ng Panginoon. And saan po? Kanina at home, at work and school. No? At work and school. Sino po dito ang mga nagtatrabaho? Mga empleyado. Yan, taas ang kamay. Mga estudyante. Estudyante, nag-aaral pa. Yan, hindi ngayon, bakasyon ngayon pero nag-aaral ka. No? Yan. So, notice the overlook. No? Pansinin daw natin yung mga hindi napapansin. Ina-overlook. Like, for example, the janitors, no? Yung iba na mga mabababang trabaho. Alam niyo po, saludo ako sa mga janitor. Diba? Baka meron ganyan dito, no? Saludo ako sa inyo. Kasi, diba? Sino ang maglilinis ng workplace mo kung wala yan sila? Diba? Ang time mo, 8:00. No? Dadating ka, 8:00. Minsan late ka pa. Pero yung janitor, mauna pa yun sa'yo. Dapat, nandun na siya before your work. 6:00, 7:00, nandun na siya. Bakit? Kailangan niya linisin yung workplace mo bago ka magtrabaho. Kailangan malinis yung opisina ni boss. Di ba? Kailangan malinis yung parking ng sasakyan mo. Andun sila. Uuwi ka na, 5:00, sila maiiwan pa. Bakit? Lilinisin naman niya yung pinagtrabahuhan mo. Di ba? So, minsan na-overlook sila. Hindi sila napapansin. Mas malaki sweldo mo kaysa sa kanya. Di ba? Yung bonus mo, mas malaki kaysa sa kanya. Minsan nga, wala pa siyang bonus. No? Yung mga overlook, no? Na-overlook. Kailangan din pong tingnan. At yung mga estudyante minsan, no? Yung mga shy students. May kilala ba kayong ganyan, mga student? Classmate o mga schoolmate ninyo, no? Na shy type. Yung nasa isang sulok lang, no?
hindi kumikibo. Minsan, ganun na nga siya, bubulihin pa. Di ba? Ano dapat natin gawin doon? Be friendly to them. Batiin natin sila. Baka meron lang siyang, kailangan lang niya ng kausap. Alam niyo po, hindi ko alam kung kilala ninyo, pero marami dito sa church, no, mga kabataan, dati walang kibo, nakaganon lang. No? Tahimik. Pero dahil may lumapit sa kanya, may umabot, may nakipagkaibigan, isinama sa ministry ngayon, mas madaldal pa siya dun sa nakilala niya. Oh, di ba? Naging masaya siya, nag-enjoy siya. Minsan yun po ang kailangan. Mga co-worker, no? Yung mga katrabaho nating distress. Distress. Dis-2, dis-3, dis-4, dis-5. Sorry, joke lang. Distress. Yung mga may pinagdadaanan. No po? Baka meron tayong katrabaho na kaya pala hindi siya makapagtrabaho ng maayos, meron siyang pinagdadaan ng problema. Kaya kung ikaw ay boss, supervisor, manager, baka meron ka mga empleyadong parang minsan ay natutulala, o kaya palagi siyang nalilate sa trabaho, o lagi nagpapaalam sa'yo, absent siya. Although hindi naman tama na dapat na ganun, pero baka ganun, alamin natin kung bakit. Diba? Hindi mo bubungangain mo agad, sasabihin mo, ay, hindi na kita kailangan dito. Di ba? Unawain natin, alamin natin, bakit siya ganun. Baka may pinagdadaanan siya. Alam niyo po, meron ako dating naging katrabaho, kaya pala siya ganun. Meron pala siyang anak na may karamdaman. Hindi siya basta makaalis. Kasi bago siya pumunta ng trabaho, kailangan sikusuhin muna niya yung anak niya, tapos may pag-iiwanan siya sa anak niya, kaya minsan nalilate. No po? At yun ay distress siya, marami siyang problema. No? Kaya unawain po natin din yung mga co-worker natin. Baka distress siya, baka kailangan niya ng kausap, baka kailangan niya ikaw. Para siya ay ganahan sa pagtatrabaho ulit. Di ba? Yun po. In community, sa mga kapitbahay, no? Sa ating surroundings, sa ating community, paano ba tayo? Volunteer. Baka kailangan niya ng tulong, di ba? Baka kailangan niya ng tulong, you volunteer. Baka may tutulong ako sa iyo. Brother, sister. No? Feed the hungry. Kung meron ka naman, magbigayan tayo. Sino dito yung uso sa inyo sa kapitbahay na bibigyan ka ng handa? Meron? Pag Pasko. Oh. Gulat ka, no? Nagluto ka ng spaghetti. Dami mong spaghetti. Tapos may kata ka, Mars! Spaghetti! Uy, thank you. Mars! Oh, eto. Merry Christmas. Spaghetti ulit. Dami mo ng spaghetti. O baka napanalunan sa Christmas party, spaghetti package ulit. Diba? No? Kidding aside, no? Magbigay tayo. No? Baka naman kailangan niya yun. No? Baka wala siyang handa. Sabi ko nga sa inyo, ako nakaranas ako ng ganun, Paskong Pasko. Wala akong may handa, namasada ako, bumagapon para makabili lang ng 1 litsyong manok. Diba? Oh. May mga nagbigay na kapitbahay. Praise the Lord. Diba? Dumami. Wala akong maibigay eh. Gusto ko rin magbigay eh. Wala eh. Di ba? Pero nung nanagana naman tayo, nagbibigay na rin tayo. Amen? Amen. Yan. Sige, palakpakan natin si Lord. Or, simply listen to someone who feels broken. Baka kailangan lang niya ng kausap. No? Baka mamaya may lalapit sa'yo. Humihingi ng advice. Gusto kitang kausapin eh. Baka sabihin mo, ito, piso, manap ka kausap. Ganon. No? Baka naman gusto niya may kausap siya. No? Baka may pinagdadaanan siya. Diba? Kaunting panahon. No? Someone to listen to him or to her. Alam niyo po, ang hirap na meron kang problema, wala kang masabihan. Diba? Minsan kasi kahit ka mag-anak mo, hindi mo pinagtitiwalaan. Diba? Kung meron kang kaibigan o kapatiran sa church, tapos napansin mo, medyo kakaiba na siya. No? Siyempre, baka broken siya. Kailangan niya ng somebody na mapagtitiwalaan niya. Somebody na a shoulder to lean on. Alam niyo yun? No? Na komportable siya pagkausap ka niya.
Di ba? Broken, pero pag ikaw ang kasama niya, masaya siya. Di ba? Lalo na tayo, mga Christian tayo. Siyempre, ang share natin sa kanya, Word of God. Amen? Pag-asa. Di ba? So, pag binigay mo, pinakilala mo si Lord sa kanya, there is hope. So, kung broken siya, hindi na siya broken. May hope na siya. Amen? Through you, through your life. Yan. And next is in the church. Sabihin natin, in the church. Yan, sa church. Paano tayo sa church? Welcome without distinction. The church should be a place where rich and poor, educated, uneducated, young and old are equally embraced. Yan. The church is open to all. Amen? The church is open to all. Tandaan po natin yan. A place where rich and poor, no? Walang mayaman, walang mahirap, lahat yan tanggap sa church. Amen? Paano ba tayo as a workers of church, leaders of church? Paano ba natin wini-welcome? Paano ba natin ini-entertain yung mga nag-church sa atin, especially those who are first-timer in the church? By the way, meron po ba ditong first-timer dito sa church? Ngayon lang, wala po? Wala. So lahat po tayo dito ay dati na. Amen? Ngayon, kung paano natin tinatanggap sila? Meron ba tayong discrimination? Pag nakita natin, wow, ang ganda ng sasakyan nun. Pagdating dito, wow, dito kayo upo. Dito ka, sister. Pupunasan ko pa yung upuan. Wow, ganda ng sasakyan eh. Di ba? Tapos nakita mo, medyo gusgusi, mahirap. Hindi mo papansinin, hindi mo kakausapin. No? Pumunta ka, kung ayaw mo, di wag, di ba? Ganun ba tayo mag-treat, no? So, dito po lahat, no? Mayaman ka, mahirap ka, no? May pinag-aralan, walang pinag-aralan, tanggap ni Lord yan. Kung tanggap ni Lord, dapat tanggap natin. Amen? Matanda, bata, no? May buhok o wala. O ba't kayo nagtatawanan? Tama naman, di ba? May ngipin o wala. Sino yung... Oh. Di ba? So lahat po, no? Everybody is welcome. No? Everybody is loved. Dapat kakitaan tayo ng pagmamahal dito sa church. Amen? Dahil kung makakaramdam, halimbawa ako ay very poor, wala akong pinag-aralan, di ba? Tapos tingin ko wala namang kumakausap sa akin sa church, walang lumalapit, walang nag-i-invite sa akin sa fellowship, walang nag-i-invite sa akin para ako mag-ministry, ba't ba ako babalik sa church? Di ba? No, alam niyo po, ang tahanan ng Diyos ay bukas sa lahat. Bukas sa atin. Tayo, tinanggap dito ni Lord. So, lahat ng papasok sa church, tanggapin po natin. Amen? Pakitaan natin ng pagmamahal, pagmamalasakit. No? As one body of church. As one body of Christ. Faith is not just belief. It is expressed in action. Pananampalataya, hindi lang yung sasabihin mo, naniniwala ako sa iyo, O Diyos. Pero wala kang ginagawa. You're not expressing it. Di ba? The way we treat the least of these shows whether we truly belong to Him or not. Meron palang ganun, no? You belong to Jesus Christ and you do not belong to Jesus Christ. Kaya sabi nga po, kailangan tayo ay, paano ka ba mag-treat ng least of these na sinasabi ni Jesus na kanyang mga kapatid? Na, paano maitrato ang mga taong ganito? Alam niyo po, itong picture na to, yan pong kasama ko dyan, yan po si Tita Linda. Tiya ko po yan. Yan po ay kapatid ng aking nanay na mas matanda sa nanay ko. Patay na po ang nanay ko, by the way, siya po yung aking tita. Siya po ay, nung siya ay kabataan, siya po ay teacher, public high school teacher. Maganda po ang buhay nila ng asawa niya. Asawa niya may trabaho din, pero hindi po sila pinalad magkaroon ng anak. Silang dalawa lang. Hindi po sila nabiyayaan ng anak kahit isa. Ngayon po, nung maliit pa ako, ewan ko, siguro, nakukyutan siya sa akin. No? Mahal na mahal ako ng tita ko na yan. Panganay po akong anak ng parents ko. At nung maliit ako, lagi niya akong hinihiram sa nanay ko. Pinapauwi niya ako doon sa kanila. Sabi, doon muna sa akin si Rick, Rick tawag sa akin.
dun siya muna 1 linggo, lalo na po pagka, nung nag-aaral kasi ako, mga grade 2, grade 3, dun ako pag walang pasok. Ngayon po, nung mga panahon na yon, wala pang mall dito sa Cavite, ang tiyuhin ko nagtatrabaho sa Makati, sinasama po niya ako doon. Tapos pinapasyal niya ako sa mga mall. Nung buhay pa yung Harrison Plaza doon, dinadala niya ako noon doon. Tapos pinapipili niya ako ng damit, ng mga laruan. Binibili po niya ako, pinapakain niya ako sa mga restaurant. Ayun. So, napakabait niya sa akin, para ko siyang nanay, nananagana kasi siya. Tapos, ayun, ganun po siya kabait sa akin. Nung hanggang maski nung nagbinata ako, no? Para makasabay ako sa mga uso ng panahon ko, bibili niya ako ng damit, ganun po. Sabi nga nila, spoiled ka sa tita mo, no? Ngayon, nung tumanda na po siya, ako naman po ay nagkapamilya na, nagkaroon na rin ako ng trabaho, para nabaliktad. Yun naman pong tita ko, wala na siyang trabaho kasi matanda na siya. Tapos wala naman silang anak, wala naman tumutulong sa kanila. Yung tiyuhin ko, wala na rin trabaho. Tapos nagkasakit po siya. Nagkaroon siya ng sari-saring sakit. Una, nagkaroon siya sa kidney. Tapos, nagkaroon na rin siya ng komplikasyon sa puso. Tapos, humina siya ng humina. Ganon din yung kanyang asawa. Sila lang dalawa nandun sa bahay sa Cavite City. Siyempre po, dahil sa katandaan, hindi na siya nakakatrabaho. Minsan, kinakapos na sila. Wala na silang umaasa lang sa maliit na pensyon. Minsan, wala silang pagkain. Simple lang. Magkaroon sila ng pagkain, masaya na sila. So, naalala ko po, magpapasko tuloy na nung maliit ako, talagang siya ay bigay. Pero nung siya maging matanda na, weak na siya, tapos naka-wheelchair siya, ayun, nadudurog po yung puso ko. Kaya hanggat maaari, kung meron din lang panahon, pinupuntahan po namin siya ni Sister Merlin sa kanila, Cavite City. Bahay po namin din yun dati. At kahit papano, makita lang niya kami, masayang-masaya na siya. Madalan lang namin ng konting pasalubong, masayang-masaya na siya. Pag Pasko, kumari lang, gusto niya, nandun kami. Pero minsan naman, dahil nga, alam niyo po, busy tayo sa church, no? Meron tayong mga activity, tulad ngayon. Pasko, Family Day, malayo kasi kami. Malabon, General Trias to Cavite City. So, minsan, ginagawa namin, before Christmas, pupunta na kami. Or after Christmas, or before New Year, pupunta po kami, para lang madalaw sila. Ayun po, bakit ko sinishare? Kasi, yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Matuto tayong kumilala. Maalala natin yung mga taong somehow ay napamahal sa atin, nagmahal sa atin. Baka isang araw sila naman ang nangangailangan. Lalo na po, especially yung elders. May mga seniors ba dito? Kanina pong first service, ang daming senior, nakarelate sila. No? Yung mga matatanda na kailangan ng bisitahin, kausap. Minsan kasi hindi na tayo nag-i-enjoy sa mga senior, no? Kasi matanda na sila, hindi sila nakaka-relate sa atin. Lalo na yung mga kabataan, di ba? So alalahanin po natin sila. Maikli na lang po buhay nila. And then, yung tita ko po, last year, umanaw na. Bago siya mamatay, sabi niya pa nga, nung una-una, sabi niya, Rick, sabing ganun, gusto ko na mamatay, hirap na ako. Pinag-pray ko siya. Actually, bumisita kami doon ni na Pastor Dan, ni na Tatay Bear. Pinag-pray over namin siya, pati yung asawa niya. Tumanggap siya kay Lord. Bago siya mamatay, sabi ko sa kanya, tita, kung talaga nahihirapan ka na, ayoko din naman nakikita ka nahihirapan ka. Sabi mo kay Lord, sumisurrender ako sa iyo. Ginawa po niya yun. And you know what? Siguro mga ilang araw, tumawag yung asawa niya sa akin, matanda na din. Tumawag kay Pao, si Pao yung nasa bahay. Ako po ay nagdadrive, galing ako somewhere, meron akong pinuntahan. Sabi nga daw kay Pao, namatay na daw yung tita ko. So doon ng gabing yon, pumunta po kami sa kanila, nakita ko nga ang tita ko, alam niyo po, nakaupo siya doon sa sopa, sa sala, bukas pa yung TV, patay na siya. Kaupo siya.
Pero parang okay naman yung ano niya, yung mukha niya. Sabi ko, kinuha na siya ni Lord. And then, yung tito ko, yung tiyuhin ko, asawa niya, naiwan din doon mag-isa. So, siya na lang yung binibisi-bisita namin. Tapos isang araw, nagulat na lang din kami, may nagbalita sa amin, wala na rin yung tito ko. April namatay si Tita Linda, November namatay po yung asawa niya. Hindi na niya kinaya kasi nag-iisa na lang siya, nalungkot. Ayun po, so anong gusto ko sabihin, no? Habang po tayo ay merong panahon, kaya nga kanina binanggit ko yung availability. Sana magkaroon tayo ng panahon, no? To reach out for these people, for those people na baka nangangailangan ng pagmamahal, ng kalinga, ng atensyon, ng care, ng malasakit, ng tulong. And when we do that, sinasabi nga ni Jesus Christ, ginagawa mo yan sa akin. Kaya nga po sabi ni Jesus dito, Jesus is saying, if you want to find me, kung gusto mong saliksikin, hanapin si Jesus, look among the least. If you want to serve me, serve them. Sino dito gusto maglingkod sa Lord? Serve the least. If you want to love me, ito pong matindi. If you want to love me, sabi ni Jesus, love them. Mahal niyo ba si Lord, mga kapatid? Mahal natin ang kapwa natin. Amen? Mahal natin ang mga nahihirapan. Mahal natin ang mga matatanda. Mahal natin ang mga may sakit, mga mahihirap. Kung mahal natin si Lord. Mahal natin si Lord. And finally, this message is for us. When we serve the least, we become part of Christ's hiding place. We become part of Christ's hiding place for them. His refuge expressed through us. Alam niyo po, ano ba yung hiding place? No, si Jesus Christ yan. Sinabi pong hiding place, siya yung ating sandigan. Siya yung ating shelter. Kapag tayo ay mabigat na mabigat, nabibigitan, punong-puno ng problema, broken, si Jesus Christ ang hiding place natin. Sabi nga po sa Psalms chapter 5, Psalms 32, you are my hiding place. Si Lord po yun. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. No? Yung mga inaabot natin, kailangang maramdaman nila na hindi sila hopeless. Kailangan maramdaman nila mayroon silang tanggulan. Kailangan maramdaman nila na mayroong Diyos. Meron silang hiding place. Meron silang magko-cover sa kanila to protect them. No? And through us, tayo ang gagamitin ng Panginoon para maramdaman nila na sila ay mayroong hiding place. Para maramdaman nila na nandyan lang si Lord para sa kanila. Amen? At tayo rin. Tayo rin. Paano tayo makakatulong sa iba kung tayo ay walang-wala din? Baka tayo ay meron ding pinagdadaanan. Kahit sabihin mong gusto mong damayan siya, kung ikaw mismo may pinagdadaanan ka, nabibigatan ka. Ano sasabihin natin kay Lord? Tulungan mo ko so then makatulong din ako sa iba. Baka ikaw mismo may karamdaman. Tapos gusto mong tulungan yung may karamdaman. Sino lalapitan natin? Si Lord. Because He is our hiding place. In times of trouble, wala tayong ibang kailangan kundi si Lord. Si Lord. His refuge is expressed through us. Yung refuge, si Lord yun, may express natin ito sa pamamagitan ng buhay natin. Amen? We as followers of Christ, we as believers of Christ, tayo ang gagamitin ni Lord. Gusto ba natin yun? Amen. Hallelujah. Can we all rise? Hallelujah. Thank you.
habang po tayo umaawit dito, let us reflect. Isipin natin yung mga, habang inaawit natin dito, isipin natin baka meron tayong mga kakilala, mga mahal sa buhay na ngayon ay nahihirapan. Baka may karamdaman. Alam niyo po, tayo ngayon nagse-celebrate tayo ng Christmas. Maaaring tayo blessed na blessed. Sa mga sandaling ito, may mga taong nasa ospital. Alam po ba natin yun? May mga nasa ICU, mga naka-confine. May mga sakit, may mga karamdaman. Merong mga nasa bilangguan ngayon. May mga nahihirapan na wala man lang makain. O baka mga kakilala natin yan sila. May mga matatanda na walang kasama sa bahay. Walang kasama sa buhay. Baka kakilala natin. Baka kamag-anak natin. Kaibigan. Kapatiran. Isipin natin sila. Especially this season. Kung di natin sila naisip ng mga nakaraang panahon, isipin natin sila ngayon. Let us have time for them. Pray for them. And if we can help them. At paramdam natin sa kanila na mayroon Diyos. Baka hindi pa nila kilala si Lord. Pakilala natin si Kristo sa kanila. Nasabihin natin na mayroon kang hiding place. Walang iba kung hindi si Lord. At baka ikaw rin mismo, kailangan mo ng hiding place. Kailangan mo si Jesus Christ. And as we sing this song, come, let us surrender ourselves to God. Surrender our lives to God. Kung hindi mo kaya ng Panginoon yan. Gagawin niya yan sa'yo. May magagawa ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Amen to that. Amen. So if you believe in God, if you believe in what God can do for your life, if you believe that what God can do to others, to those you love, panalangin mo sila sa Panginoon. You can come to the altar. The altar is open. You can pray, we can pray for you. Surrender that to Lord. Surrender everything to the Lord. Hallelujah. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.